Samantala, naniniwala ang ilang miyembro ng Senado na maaamyendahan pa ang kontrobersyal na probisyon ng Anti-Cybercrime Act of 2012. Ayon sa mga senador, ang pagbabago sa naturang batas ay nakasalalay sa Korte Suprema. Alamin natin ito sa ulat ni Bianca Piedad. Marami man ang nagpanik at natakot sa bagong ipinatupad na Cybercrime Act of 2012, pinawi naman ng mga mambabatas ang pangambang wala ng pag-asang amyendahan ito. Inihayag ni Senador Antonio Trillanes IV na may remedyo pa ang ilang tinututulang probisyon sa kontrobersyal na Cybercrime Act. Multi-sectoral na yung complaints nang gagaling, so hindi lang ito mga interest groups or lobby groups, so we are willing to listen and definitely babaguhin natin kailangan baguhin. Sinabi naman ni Senador Chufisto Gingono III na mas magiging madali ang proseso ng pagbago sa ilang probisyon ng Cybercrime Act kung idudulog ito sa Korte Suprema. The important part now is what route is the fastest way, and we believe that the Supreme Court is the fastest way because the rights of citizens, of individuals, are affected, and therefore the sooner we have the laws, the pertinent provisions of the laws declared unconstitutional, the better. Habang pabor din sa pag-amyenda ng Cybercrime Act si Aurora Representative Sani Angara na nagsabing walang problema sa kanya ang pag-decriminalize ng online libel. Dapat lang aniya pakinggan ng mga tao dahil sila ang pinag-uukulan ng mga batas na ito. I think pag naipaliwanag naman sa tao, ang kagandahan naman kasi ng legislature is that pwedeng baguhin. Pag nagkamali, siguro kailangan magpakumbaba ang mga legislador at aminin na medyo baka nagkamali ho kami dyan at baguhin na lang po. Naniniwala ang mga mambabatas, partikular si Senador Gingono, na kapag naideklara na labag sa batas ang ilang probisyon ng ipinatupad na cybercrime law ay maaamyendahan ito sa lalong madaling panahon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.